Isang mapagpalang gabi sa inyong mga kapatid. Saan man tayo naroon sa mga oras na ito, ay tunay na mapagpala tayo ng salita ng Diyos sa ating pagbubulay. Sabahan nawa tayo ng Diyos sa ating pagbubulay hanggang sa matapos. At lahat tayo ay mapagpapala ngayong gabi. Isa sa utos ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon ay ang magpatawad. Sabi sa Lucas 6 verse 37, Lucas 6 verse 37, magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Ang magpatawad ay utos na dapat nating sundin. Kahit anong hirap gawin, kailangan natin itong gawin. Kapag nagpatawad tayo, ang sarili din natin ang makikinabang. Bakit ko po ito nasabi? Ang sabi ng talata, kapag magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Isang malaking pakinabang sa atin ang patawarin tayo ng Diyos. Kaya kailangan nating magpatawad sa ating kapwa. Sino po sa inyo ngayon ang hanggang ngayon ay hindi makapagpatawad? Struggle ang magpatawad. Nahihirapang magpatawad. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung nagdulot ito ng labis na sama ng loob o labis na sakit ng ating mga puso. Kaya nga kung hindi pa tayo inuutusan ng Diyos na magpatawad, hindi natin pipiliin ang magpatawad. Palaging ang pipiliin natin ay huwag magpatawad. Salamat na lamang sa Diyos na ito'y kanyang iniutos sa gayon. Susundin natin ang magpatawad dahil gusto nating masunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At ngayong gabi, pagbubulayan natin ang kwento sa Mateo chapter 18 verse 21 to 35, kung saan nagtatanong si Pedro kung ilang beses patatawarin ang kapatid. Basahin po natin sa Mateo chapter 18 verse 21 hanggang 35. Mateo 18 verse 21 hanggang 25. Ang sabi po dito, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang tao ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nang lumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Si Pedro ay nagtatanong sa Panginoong Jesus kung ilang beses niyang patatawarin ang kapatid na nagkasala sa kanya. At kailangan pang gumamit ni Jesus ng talinhaga upang ipaunawa kay Pedro na palaging patatawarin
ang ating kapwa. Bagamat ito'y talinhaga, ito'y nagbabato ng mga spiritual na katotohanan upang maunawaan natin kung bakit dapat tayong magpatawad. Ngayon, bakit nga ba kailangan nating magpatawad? Ano yung mga dahilan kung bakit dapat tayong magpatawad sa ating kapwa? Unang dahilan, dahil tayo'y magkakapatid. Una, dahil tayo'y magkakapatid. Ang sabi dun sa Mateo 18:21 verse 22, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Ang kapatid na tinutukoy dito ay ang ating mga kapatid sa Panginoon, ating mga brothers and sisters. Struggle kay Pedro ang magpatawad. Tinatanong niya nga ang Panginoong Hesus kung ilang beses siya magpapatawad. Malaking struggle ang magpatawad. Ikaw din ba? Struggle sa iyo ang magpatawad? Sa pagpapatawad, struggle is real. Asahan natin tayong magkakapatid sa Panginoon ay magkakasakitan. At ang kailangan lang natin gawin ay magpatawad. Hindi ito nakakagulat. Ito'y sadyang nangyayari sa ating mga magkakapatid. Ang the best palagi na solusyon, tayo ay magpatawaran. Bakit nagtanong si Pedro kung ilang beses niyang patatawarin ang kanyang kapatid? Maaari kaya hanggang 7 beses lang kaya ni Pedro magpatawad sa buong buhay niya? Ikaw kapatid, hanggang 7 beses din lang ba kaya mong magpatawad? Sa atin para bang sagad na ang ilang beses lamang magpatawad sa ating mga kapatid. Pero anong tugon ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, 70 ulit pa nito o 70 times. Sa lumang tipan, 3 beses lamang ang pagpapatawad. Ngunit sa bagong tipan, ang sabi ni Jesus ay 490 ulit nito. Iniangat ni Jesus ang standard ng pagpapatawad. Kaya iangat natin ang standard ng ating pagpapatawad. Maaaring kaya tayo nahihirapan, ay nananatili tayo sa standard ng mundong ito. Na hanggat hindi ako magpapatawad, kahit na magpantay ang aking mga paa. O ang standard ng mundong ito ay isang beses lamang kitang patatawarin kapag umulit na hindi na kita mapapatawad pang muli. Iangat natin mga kapatid ang standard natin sa pagpapatawad. Ang sabi ni Jesus ay 70 ulit pa nito. Anong ibig sabihin nito? Ang pagpapatawad ay walang limitasyon, kundi unlimited na pagpapatawad hanggat hinihingi ang kapatawaran, ibibigay natin ang kapatawaran. Habang buhay po tayong magpapatawad sa isa't isa. Hanggat tayo sama-sama sa iglesia, magpapatawaran tayo sa isa't isa. At hindi dapat natin ipagkait ang kapatawaran na yun sa isa't isa. Kaya mga kapatid, huwag na nating limitahan ang ating sarili sa pagpapatawad. Iwaksin na natin ang makamundong standard ng pagpapatawad. Napansin niyo po ba na ang ina-struggle din ni Pedro ay yung kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa kanya. Okay lang sana kung isang beses nagkasala, pero paulit-ulit na nagkakasala. Pero ano ang sabi ni Jesus? Ipinaunawa din sa kanya ni Jesus na kahit na paulit-ulit na nagkakasala, ay paulit-ulit din nating patatawarin ang ating mga kapatid. Basahin po natin sa Lucas chapter 17 verse 3 hanggang 4. Lucas 17:3 hanggang 4. Kaya't mag-ingat kayo kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Iniutos ni Jesus ang magpatawad ng paulit-ulit kung paulit-ulit na nagkakasala at humihingi ng kapatawaran. Hindi pwedeng ipagkait ang kapatawaran sa isang kapatid na humihingi ng kapatawaran. Kahit ang Diyos sa oras na tayo ay magsisi,
Sa oras na tayo magpakumbaba, aminin ang kasalanan, magsisi, automatic kaagad na ang Diyos tayo ay patatawarin. Tularan natin ang Diyos. Kung magpatawad ay agad, hindi binibigo ng Diyos ang sino mang lumalapit sa Kanya upang humingi ng tawad, kundi agad ibinibigay. Kaya mga kapatid, wag natin biguin ang ating mga kapatid. Kung nagkasala man sila sa atin, humihingi ng tawad, paulit-ulit mang magkasala sa atin, wag natin silang bibiguin. Sa halip, ibigay natin ang kapatawaran sa kanila. Ito ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Bakit ba iniutos ni Jesus na tayo'y magpatawaran sa isa't isa bilang magkakapatid? Para sa akin, gusto lamang ni Jesus na maging maayos at malusog ang ating relasyon. Mahalaga sa Diyos ang ating relasyon. Kaya iniutos ng Diyos na tayo magpatawaran. Dahil ang kawalan ng kapatawaran ang siyang tutuldok sa ating relasyon. Samantalang kung palagi tayong magpapatawad sa isa't isa, mananatili tayo sa isa't isa, marami nang nawasak na mga relasyon. Marami nang ang pinili lumayo na lamang dahil sa kawalan ng kapatawaran. Ngayon kapatid, mahalaga ba sa iyo ang ating pagkakapatiran? Mahalaga ba sa iyo ang ating kapatid? Kung mahalaga, magpatawaran tayo sa isa't isa. Alam kong masakit ang masaktan, pero palagi nating piliin ang ating kapatid. Ang aking ng prinsipyo ay mas mahalaga ang kapatid kaysa sa sitwasyon. Sana'y ganun palagi ang ating maging prinsipyo sa ating buhay. Mas mahalaga ka kapatid kaysa sa sitwasyon. Kaya pahalagahan natin ang relasyon natin sa isa't isa upang tayo palaging magpatawaran. Kaya ito nga ang paalala sa atin sa Colossus chapter 3 verse 13. Colossus 3 verse 13, magpaumanhinang kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon kaya't magpatawad din kayo. Merong dalawang bagay na hinihingi sa atin. Kailangan nating magpaumanhinan at magpatawaran. Sadyang ganun sa anumang relasyon. Natural na magkakasakitan tayo. Pero ang the best na solusyon ay magpatawaran. Ang iba, ang pinipiling solusyon ay lumayo. Kapatid, hindi yan ang makadiyos na paraan ng pagsasaayos. Kundi ang pinaka-the best na paraan ay magpaumanhin at magpatawaran tayo. Kung palagi tayong magpapaumanhinan at magpapatawaran, tayo mananatili sa iglesia, mananatiling malusog at masaya ang ating relasyon sa isa't isa. Kaya piliin natin na magpaumanhinan at magpatawaran gaano man kasakit o gaano man tayo nasaktan ng ating mga kapatid. Piliin pa rin natin ang magpaumanhin at magpatawaran. Ngayon, paano kung hindi magsisi ang kapatid natin? Patatawarin pa rin ba natin? Malaking hamon po ito sa atin. Dahil pampalubag-loob na nga lang sa atin yung lumapit at humingi ng sorry o magsisi sa ginawang kasalanan. Ngunit anong gagawin natin kung hindi lumalapit at humihingi ng sorry? Mga kapatid, tularan natin ang Panginoong Jesus. Nang siya'y ipako sa krus, siya'y nanalangin at sinabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi humihingi ng kapatawaran yung mga taong naroroon, pero pinili ni Jesus na sila'y patawarin kahit hindi sila humihingi ng tawad. Pinili pa ni Jesus na sila ipanalangin at patawarin. Kaya mga kapatid, bagamat masakit, piliin natin na ipanalangin sila at patawarin sa ating mga puso.
alang-alang sa ating pagkakapatiran. At uulitin ko, pahalagahan natin ang relasyon natin sa isa't isa. Tayo'y magpatawaran palagi. Pangalawa pong dahilan, dahil sa laki ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Basahin po natin sa Mateo 18:23 hanggang 27. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ang utang ng alipin sa hari, sa English ay 10,000 bags of gold. Samantalang ang alipin ay 100 silver coins. Sino ang nagpatawad ng malaki? Hindi po ba't ang hari na binaliwala ang lahat dahil sa malaking hinihinging kapatawaran sa kanya? Samantalang ang alipin, napakaliit lamang ng kapatawarang hinihingi sa kanya. Hindi niya maipagkaloob ang kapatawarang iyon. Ano ang pagkakaiba nilang dalawa? Ang hari ay mayroong kahabagan sa kanyang puso. Napakalaki ng kanyang kahabagan. At ang nakikita niya ay yung taong nangangailangan ng kahabagan. Hindi niya na nakikita yung laki ng halaga ng inutang sa kanya. Kundi ang nakikita niya ay yung taong humingi sa kanya ng kahabagan. Samantalang ang alipin, wala man lamang kahabagan sa kanyang puso. 500 silver coins, hindi niya na ipagpatawad. Naunawaan kaya ng alipin kung gaano kalaking kahabagan ang kanyang tinanggap sa hari? Na-appreciate kaya ng alipin kung gaano kalaking kahabagan ang kanyang natanggap? Sa palagay ko hindi. Dahil hindi niya nagawang patawarin ang kanyang kapwa alipin. Ako'y naniniwala na kung nauunawaan din natin kung gaano kalaki ang kasalanang ipinatawad sa atin ng Diyos, kung gaano kalaki yung kahabagan na ibinigay sa atin ng Diyos, kung palagi nating na-appreciate ang kapatawarang iginawad sa atin ng Diyos, ako'y naniniwalang kaya din nating patawarin ang mga kapatid natin na humihingi ng tawad sa atin. Sana'y lubos nating maunawaan at ma-appreciate ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Tiyak na hindi natin ipagkakait ang pagpapatawad sa ating kapwa. Ang tinitingnan lamang ng alipin ay ang 500 silver coins na inutang sa kanya. Pero yung kanyang 10 milyon na utang, hindi niya tinitingnan. Kung palaging ang titingnan natin ay yung ginawang kasalanan ng ating kapwa sa atin, at hindi natin tinitingnan yung ginawa nating kasalanan sa Diyos na ipinatawad ng Diyos, talagang ipagkakait natin ang kapatawaran sa iba. Kaya palagi nating isipin na mas malaki ang kapatawaran ng Diyos sa atin kaysa kapatawaran na hinihingi ng iba sa atin. Kung magkasala man sa atin ang iba at nasaktan tayo, isipin natin na nagkakasala din tayo sa Diyos at higit nating nasasaktan o napipighati ang Diyos dahil sa ating mga kasalanan. At ang biyaya naman ng Diyos sa atin sa oras na tayo naman ay humingi ng tawad, magsisi, agad tayong pinatatawad ng Diyos. Sana'y maisip din natin kung paano tayo pinakitunguhan ng Diyos. Ang Diyos, agad tayong pinapatawad. Tingnan po natin sa Isaiah 1 hanggang 18. Isaiah 1 verse 18. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Hindi po ba dahil sa laki ng kapatawarang natanggap natin sa Diyos,
dapat tayo palaging maging handa sa pagpapatawad. Kasi ang sabi ng talata, gaano man karami ang kasalanan ay handa ang Diyos na magpatawad. Ang Diyos ay hindi nagdadalawang isip na tayo patawarin. Pinapatawad kaagad tayo ng Diyos sa oras na tayo'y magsisi ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, sana'y ganun din po tayo. Kapag ang kapatid natin ay lumapit sa atin at magsisi ng kanyang kasalanan, agad nating patawarin ang ating kapatid. Maging handa tayo magpatawad sa ating mga kapatid. Kahit gaano kalaki o kahit gaano kasakit ang ginawa ng ating kapwa, maging handa pa rin tayo sa pagpapatawad. Alam kong hindi iyon madali. Alam kong mahirap po iyon. Pero iyon ang hinihingi sa atin ng Diyos. Tularan natin ang Diyos kung paano tayo niya pinapatawad. At ganun din naman ang gawin natin sa ating kapwa. Maging handa palagi tayo sa pagpapatawad sa ating kapwa. At tandaan palagi natin, dahil sa laki ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, sa ating kasalanan, maging handa palagi tayo magpatawad sa ating kapwa. Pangatlo po, dahil sa inaasahan sa atin ng Diyos. Pangatlo, dahil sa inaasahan sa atin ng Diyos. Basahin po natin sa Mateo 18:28 hanggang 34. Ang sabi po dito, ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nang lumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Narito ang senaryo kung saan ang kapwa alipin niya ay nangangailangan ng pagpapatawad. Ngunit hindi niya ipinatawad. Ang ginawa niya ay sinunggaban, sinakal, at ipinabilanggo. At ito'y nakarating sa hari. Ano ang inaasahan ng hari sa alipin? Sabi, kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sinabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? Inaasahan na mahabag at magpatawad. Kinahabagan at pinatawad, dapat ding mahabag at magpatawad sa iba. Inaasahan tayo ng Diyos na palaging mahabag at magpatawad sa humihingi ng kapatawaran. Tayo'y kinahabagan at pinatawad, dapat din tayong mahabag at magpatawad. Ngayon, bakit hindi nagawang magpatawad ng alipin? Dahil sa kawalan niya ng kahabagan. Pagkakita pa lamang niya sa kanyang kapwa alipin, ito'y kanyang sinunggaban at sinakal. At nang hindi makabayad ay ipinabilanggo. Ito'y nagpapakita ng kawalang kahabagan sa kapwa. Samantalang nung siya'y lumapit sa hari, na punong-puno ng kahabagan, hindi siya sinunggaban, hindi siya sinakal. Karapat dapat nga siyang sunggaban at sakalin sa laki ng kanyang utang. Nakita po natin na ang alipin ay walang kahabagan sa kanyang kapwa. Kaya mga kapatid, kailangang mauna ang kahabagan bago tayo makapagpatawad. Hanggat walang kahabagan dito sa ating puso, hindi tayo makakapagpatawad sa ating kapatid. Ipagkakait natin ang kapatawaran. Tulad ng alipin, ang nauna sa kanya, ang masagana sa kanya ay hindi habag, kundi ang masagana sa kanya ay galit, puot, sama ng loob at hinanakit. Kapag mas malaki pa ang galit natin, puot, hinanakit, hindi talaga tayo makakapagpatawad. Kaya kapatid, alipin ka ba ng puot, galit, sama ng loob? Ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 31b,
Efeso chapter 4 verse 31b. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Punta po tayo sa verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Inuutusan tayong alisin na ang sama ng loob, galit, puot. At sa halip ay maging mabait, maawain at magpatawad tayo hanggat mayroong sama ng loob, galit, puot. Hindi natin magagawang magpatawad sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, gamutin muna natin ang ating mga puso. Gamutin natin. Magpagamot tayo sa Diyos. Paalis natin sa Diyos yung lahat ng sama, ng loob, galit, puot, hinanakit. At hilingin nating palitan ng Diyos ng kahabagan sa ating puso. Kailangan ang masaganang habag ang sumagana sa atin upang palagi tayong makapagpatawad. Dahil kahit gaano kalaki o kaliit ang kasalanang nagawa sa atin ng ating kapwa, tiyak na magagawa nating magpatawad. Napansin niyo po ba na ang alipin wala man lang ang katiting na kahabagan sa kanyang puso? Kaya kahit napakaliit lang na ipapatawad ay hindi niya magawang maipatawad. Dahil yun sa kawalang kahabagan niya sa kanyang kapwa alipin. Kaya walang malaking pagkakasala ang hindi kayang patawarin ng isang taong puspos ng kahabagan. Kahit gaano kalaki, kapatid, kaya nating patawarin yan kung puno-puno tayo ng kahabagan sa ating puso. Ano ang turing ng Diyos sa taong inaasahang magpatawad, ngunit hindi magpatawad? Ang sabi sa verse 32, ikaw, napakasama mo. Sa ibang salin po ay wicked servant or evil servant. Nagiging masamang tao ang nagkakait ng kapatawaran. Pinapasama ng kawalang pagpapatawad. Hindi po ba kapag hindi tayo nagpapatawad, palagi tayo nag-iisip ng paghihiganti? Merong totoong nangyari na hindi siya nagpatawad dahil sa napakasimple lamang na bagay, pinatay niya. Hindi po ba napakasama nun? Mabigat na katotohanan ito. Na ang masama na ay ang hindi nagpapatawad. Ang akala natin ay yung gumawa ng kasalanan. Ang masama. Pero napakasama ng isang taong hindi marunong magpatawad. Magpatawad tayo, kapatid, kasi dadalhin tayo ng kawalang kapatawaran sa pagpapakasama. Magpapakasama tayo. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, magagawa natin. Dahil sa kawalan ng pagpapatawad. Kaya inaasahan tayo ng Diyos na magpatawad para hindi tayo humantong sa pagpapakasama. At para tayo makapagpatawad, mga kapatid, palaging isipin natin na kinahabagan tayo ng Diyos. Pinatawad. Ganun din naman. Magkaroon tayo ng kahabagan sa ating kapwa at magpatawad. Pang-apat po na dahilan, dahil sa ating sariling pakinabang. Mateo 18 verse 35. Mateo 18 verse 35. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Hindi nagpatawad ang alipin kahit pinatawad na siya ng hari, binawi pa rin sa kanya. Ito po ay babala sa atin na hindi dapat nating baliwalain. Kaya ibig sabihin, ang pagpapatawad ay habang buhay natin gagawin. Hanggat nagkakasala ang ating mga kapatid, ipapatawad natin ang kanilang mga kasalanan. Hanggat hinihingi ang kapatawaran, tayo magpatawad. Ano ba ang malaking pagpapala sa atin kung tayo ay magpapatawad? Pagpapalain po tayo ng Diyos. Ang alipin ay tumanggap ng abot-abot na pagpapala sa hari.
Dati tambak ang utang, ngunit nang pinatawad, wala na siyang utang kahit piso. At hindi lamang po iyon, nailigtas ang kanyang buhay. Dapat siya ibebenta, ipagbibili ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian. Ngunit hindi na ito ipinagbili dahil ipinatawad na ang kanyang kasalanan. At dapat din siyang makukulong, ngunit hindi na ito nangyari. Ngunit dahil sa kawalan niya ng kapatawaran, binawi ang pagpapalang iyon. Pagpapala na, naging bato pa. Sayang. Sayang. Kaya sabi nga, unforgiveness blocks blessings. Forgiveness releases blessings. Kaya inilalagay mo ang iyong sarili sa isang pinagpalang buhay sa tuwing tayo magpapatawad. Anong saya ng isang buhay na pinagpala? Ngunit kapag pinagkakait natin ang kapatawaran, pinagkakaitan natin ang ating sarili ng mga pagpapala. Kaya piliin natin ang magpatawad. Tulad ng alipin, dahil sa kawalang pagpapatawad, ay naging miserable ang buhay. Sabi dun sa verse 34, at sa galit ng hari siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Sa ibang salin, yung ipinabilanggo ay turned him over to the prison guards to torture him until he repaid all he owed. Ibinilanggo na, pinapahirapan pa, at pinagbabayad pa sa lahat ng kanyang utang. Anong saklap ng kanyang naging buhay? Anong miserable ng kanyang buhay? Ganyan din po ang nararanasan ng isang taong hindi nagpapatawad. Ina-torture niya ang kanyang sarili mismo. Bakit ko po nasabi? Sino ba ang hindi makatulog? Sino ba ang palaging nag-iisip? Sino ba ang palaging luhaan? Sino ba ang nahihirapan ang loob? Sino ba ang palaging hindi makatulog ng maayos? Hindi po ba ang isang taong hindi nagpapatawad? Sa tuwing ipinagkakait natin ang kapatawaran, ibinibilanggo natin ang ating sarili sa sama ng loob, galit, hinanakit, at tayo din naman ang nahihirapan. Kaya iniutos sa atin ng Diyos na tayo magpatawad. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mabuhay ng miserableng pamumuhay. Gusto ng Diyos na tayo mabuhay ng payapa, matiwasay, at masaya. At makakamtan lamang natin ito kung palagi tayong magpapatawad sa ating kapwa. Naranasan ko yan. Hindi ako nagpatawad. Sa tuwing naaalala ko, tulo na ang luha ko. Hirap ang loob ko. Kapag nakikita ko siya, humihirap din ang loob ko. Kaya pinili ko ang magpatawad. At nung pinili ko ang magpatawad, kahit na siya, maalala ko ang ginawa niya, masaya ako. Hindi na ako katulad ng dati na nahihirapan. Kaya mga kapatid, piliin natin ang masayang buhay. Piliin natin yung matiwasay, maayos. At mangyayari lamang ito kung palagi nating pipiliin ang magpatawad. Ngayon, mahirap ba talaga ang magpatawad? Kung tayo lamang ay lubos na nag-iisip at nauunawaan ang mga pagpapalang ating mararanasan, palagi nating pipiliin ang magpatawad. Salamat na lamang sa Diyos na kapag pinili natin ang magpatawad, tayo pagpapalain ng Diyos. Tayo patatawarin ng Diyos. Pero sana huwag lang naman ang ating mga sarili ang isipin natin na mapagpala. Isipin din natin na mapagpala ang iba. Si Esteban, sa Gawa 7 verse 60, kung babasahin po natin yung kwento doon, sa Gawa 7, siya'y pinagbabato hanggang sa mamatay. Pero mas pinili ni Esteban na mamatay, na pinapatawad ang mga taong ito kahit hindi humihingi ng kasalanan, humihingi ng tawad. Kahanga-hanga yun. Kahanga-hanga yung ginawa ni Esteban. Sabi ni Esteban sa Gawa 7 verse 60,
Lumuhod si Stephen at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." Hindi po ba walang kapatawaran yung kanilang ginawa? Masama yung kanilang ginawa. At hindi rin sila humihingi ng tawad kay Stephen, pero sila'y pinagpala ni Stephen sa pamamagitan ng pagpapatawad at pananalangin nila niya sa Diyos na wag nang panagutin sa kasalanan yun. 'Di ba? Pwede namang sumpain ni Stephen, pero hindi niya yung ginawa. Kaya mga kapatid, ang normal sa atin ay sumpain, gantihan. Pero ngayon, ang mas piliin natin na pagpalain ng mga taong nagkakasala sa atin. Patawarin natin sila at pagpalain, mag-speak tayo ng pagpapala sa kanila upang sila din ay maging maayos, masaya at matiwasay ang pamumuhay. Sa aking pagtatapos, napakahalaga sa Diyos na tayo ay magpatawaran sa isa't isa. Hindi niya ito iniutos kung ito hindi mahalaga. Sabi ko nga kanina, kailangan pang iutos ng Diyos na tayo magpatawad para lamang tayo makapagpatawad. Para lagi nating piliin ang magpatawad. Ngayon, paano natin gagamutin ang mga nasirang relasyon? Magpatawad, kapatid. Ang tanging gamot lamang ay magpatawad. Pinaghihilom ng kapatawaran ang anumang sakit ng nakaraan. Kaya mas piliin natin ang magpatawad. Meron bang taong sobrang kang nasaktan at hindi mo kayang patawarin? Meron bang taong naging dahilan ng sugatan mong puso na kailangan mong patawarin? Kapatid, ngayon ang oras upang siya'y patawarin at hinahamon ka ng mga salita ng Diyos na magpatawad. Piliin ang magpatawad kahit na masakit. Piliin natin ang magpatawad. Si Jesus, bago malagutan ng hininga, pinili niyang magpatawad sa mga taong napakasama at lupit ng kanilang ginawa sa kanya. Walang kasalanan ng Panginoong Jesus, pero siya'y dumanas ng matinding hirap, sakit, dumanas ng matinding pagdusta, pangungutya, pero pinili ni Jesus ang pinakamabuti, ang magpatawad. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Pwede namang isigaw ni Jesus na, "Ama, sumpain mo sila. Ama, hindi ko sila papatawarin sa kanilang ginawa." Hindi yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pero, bago malagutan ng hininga ang Panginoong Jesus, pinatawad niya yung mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Kahit hindi sila humihingi ng kapatawaran, pinatawad sila ni Jesus. Tularan natin mga kapatid, ang Panginoong Jesus. Bago tayo lagutan ng hininga o bago lisanin natin ang mundong ito, sana'y wala ni isang tao na pagkaitan tayo ng kapatawaran. Loobin ng Diyos na lahat ng taong nangangailangan ng kapatawaran natin, patawarin natin. At ngayon yung tamang oras para tayo magpatawad sa ating mga mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Alam kong mahirap ang magpatawad, pero piliin natin ang pinakamabuti sa lahat, ang magpatawad sa ating kapwa. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo mga kapatid.